Sa lalawigan ng Isabela, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nakapagtala ng 15 million pesos na halaga ng pinsala sa sektor ng palaisdaan. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Kawayan. Sumampa na sa 15 million pesos ang naitalang pinsala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR Isabela sa sektor ng palaisdaan sa buong lalawigan dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Provincial Fishery Officer Greco Gibe ng BFAR Isabela, sinabi niya na mula nitong nakarang linggo ay nakapagtala sila ng ilang pinsala sa sektor ng palaisdaan sa 21 munisipalidad sa lalawigan. Kabilang dito ang Aurora, Cabagan, Cabatuan, Kawayan City, Delfin Albano, Echagüe, Gamu, Ilagan, Jones, Luna, Quezon, Quirino, San Agustin, San Guillermo, San Isidro, San Manuel, San Mariano, San Mateo, Santiago at maging Palanan. Sa kabuuan ay sumampa sa 15 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyong Christine. Pinaka naapektuhan dito ang lungsod ng Santiago na sinuntan ng San Mateo at Echagüe na pawang mga natukoy na may low-lying fish pond. Sa ngayon ay abala naman sila sa pagpapalit ng mga nawalang isda at mga na-damage na fish pond. May nauna na rin silang request sa Office of the President para sa gagawing intervention sa paghahatid ng tulong sa mga naapektuhang fisher folks. Asahan namang agad na maihahatid ang tulong sa mga fisher folk na rehistrado sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA. Hinikayat din niya ang lahat ng mga naapektuhang fisher folk na magparehistro upang matukoy ang kabuang halaga ng pinsalang naitala sa kanilang palaisdaan. Base dito sa record, lumalabas ang siyudad ng Santiago ang pinakamalaking damage area due to flooding, followed by San Mateo and Echagüe. So sila yung mga low-lying fish pond operators natin, fish pond projects. So sila talaga yung affected nitong bagyong 15 dahil marami tayong mga creeks na nag-overflow. So alam natin yung mga design ng fish pond is some of them ay malapit sa creek. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo!